concert scene kay Kevin Pableo. Eto na. Siyempre daw po, aside from the 50th anniversary show, how is a set different from your previous major concert? Alam nyo, ito nga 15th anniversary concert ko na gagawin. Ang Akinsi concert ay paano ko ba masasabi na kung paano po siya maiba sa ibang mga concert na nagawa ko po before. For me kasi mas personal siya ngayon. Sa 15 years, mas marami po ang mas maraming istorya ang nabuo, mas maraming kwento ang nabuo, at mas maraming awitin pa ang mas nagkaroon ng talagang kahulugan. At siguro yun talaga yung gusto kong maibahagi sa napakaraming taong sumusuporta pa rin po sa akin hanggang ngayon. Hindi lang sa pagkanta. Gusto ko na mas marami pa silang maramdaman at gusto ko na mas mabigyan sila ng inspirasyon paglabas nila ng Araneta Coliseum. So yun yung gusto kong ma-feel nila. Mas personal tong concert na to for me kasi mas maraming kwento tayong maibabahagi sa kanila. Yes, ayan, kung nabanggit mo nga po no, na personal, ito naman din yung second question niya. Paano niyo naman daw po nababalance, of course, preparing for a major concert while spending time with your family? Naku, hindi madali. Medyo mahirap talaga kasi syempre bilang nanay sa dalawang bata, bilang isang asawa at bilang isang singer, kailangan ko po talagang ayusin ang oras. Kailangan kong paghandaan ang bawat araw. Lalo, pagdating po sa trabaho ko, minsan may mga oras na kailangan ko mag-out of town, out of the country show. So yun yung mas humihingi talaga ng ilang days, minsan ilang linggo ang kailangan na mag-stay doon. Pero ang pinaka maganda dyan, talagang nababalanse ko naman po ng tama. And siguro kasi pag nanay ka, wala kang hindi kakayanin para sa pamilya mo. At yun talaga yung ginagawa ko for my family. Hanggang maaari, pag wala po akong trabaho, ako yung naghahatid sa school, ako yung nagsusundo sa school, kami dalawa ni Nonrel. And ang pinakagusto ko doon, lahat po ng milestones ni Silvio and Sylvia, masasabi ko po na talagang present ako sa lahat ng yun. Grabe, totoo yan. Parang wala rin talaga. Totoo yung sinabi mo ng ate na parang lahat ng kayang gawin ng isang ina, magagawa niya. Magagawa nila. Kaya nga ang mga nanay natin ang superhero natin, di ba? Kaya nga tanging ina. Totoo. Totoo sa tanging ina. Ang tanging ina? Ang tanging ina yung lahat. Ang tanging ina nating lahat. Yes! Ang tanging ina nyo rin. Diba? Mahal na mahal natin ang tanging ina natin. Yes. Iba magmahal ang ating mga ina. Yes. Inang yan talaga. Diba? Inang yan. Pero grabe ka nga. Grabe yung, alam mo, ang bongga rin talaga ng sinabi mo na tama na dapat talaga sa mga milestone nila, nakasama mo sila. Oo, importante yun. At alam mo, yung milestone ng mga bata, hindi natin mababalikan yung oras na yun. Correct. At forever nilang maaalala yun. At gusto ko present ako sa lahat ng yan. Kaya naman itong milestone na dapat na sa'yo, sinasamahan ka namin. Wow, Kasi thank minsan you! lang mangyari yun, di ba Minsan lang ate? to, minsan Kaya lang samahan to, natin yes. si Angeline sa milestone niya. Kaya naman eto, nasa floor na natin. Sir A, sino ba ang ating next? Alam ko from Pop. Sir A, ito Yes! Congratulations, Angge. Ito thank you salamat You're welcome. And isa pang milestone, kagagraduate mo lang din. Yes, college! How about to say? Gumraduate na po ako ng college. Yes! OMG, thank you Lord, you're the best. After 5 years. Wow. Yes. Tagal. Angge, take us to that moment. Actually, Tito A, ang daming pinagdaanan, ang daming naging plano bago ako umabot sa puntong yon. Dahil 2020 po, nung time na yan, medyo sunod-sunod po yung mga pangyayari. Nung taong 2020, nag-shutdown ng ABS-CBN, nawala ang Mama Bob. At Nag-pandemic. yes, nag-pandemic. Madalas pong sinasabi sa akin ng mama ko nung time na yon, bago nawala ang mama, sabi niya sa akin, Angeline, sabi niya, pag may oras at kaya mo, tapusin mo yung pag-aaral mo. Lagi na sinasabi sa akin yun. Pangalawa, ang lagi niyang sinasabi, mag-asawa ka na. Kasi pag nawala ako, mag-isa ka lang.
So kaya niya pala sinasabi yun, dahil mawawala na siya ng taon na yun. Then after noong 2021, hindi na po siya nawala sa isip ko. At sabi ko sa sarili ko, kailan ko gagawin kung hindi ko na kaya at kung wala ng mga tao tutulong sa akin. So, nung moment na yon, pinagdasal ko lahat. So sabi ko sa sarili ko, pag ready na ako ulit at nasa puso ko na ulit ang pag-aaral, gagawin ko. We're so proud of you. So doon po nag-umpisa lahat yun. Kasi may naiwan din po talaga ako bago po ako sumali ng Star Power. Naiwan ko po talaga ang pagiging 4th year high school. So nag-umpisa po talaga ulit ako sa 1st year college. Kaya inabot po ako ng 5 taon na dapat po ay 4 years lang iti-take yung course na yon. Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. Wow. Quinto Angeline, Immaculata Concepcion College, batch 2026. Yes! Na dati po sa ang pangarap ngayon, 5 na. Yun. Well, alam niyo po, hindi naging madali kasi sa loob ng 5 taon na yon, 2 beses po kasi akong nagbuntis. At nung 2024, yun po talaga yung medyo naging struggle kasi since pinag-ubuntis ko po yung pangalawang baby namin, doon din po yung time na nagkasabay-sabay din na meron po akong ginagawang series with Kim Chiu and Paolo, yung What's Wrong with Secretary Kim. So, nagkataon, sumabay din yung hindi po ako nakakapagpasa on time ng mga requirements na kailangan ko at makapag-report sa school on time. So, medyo na-late talaga lahat. Kaya medyo na-late din po yung pagka-graduate ko. Dapat last year ako ga-graduate. Kaya ang nangyari, 2026 po yung naging graduation ko. Medyo mahirap po talaga, pero kinaya. Right, Pero right. kinaya. At yun po talaga yung pinakamagandang na iregalo ko sa sarili ko. Congratulations. Salamat po. Nasaksihan namin ang journey mo simula na nag-start ka. Thank you, Tito Sa Ray. show. Oo nga. Salamat, Tito Ray. Thank you po. We love you Thank you, again. Tito. Okay, our next question will come from Shannon Monrales from Pulp Magazine. Hello po, congratulations po for the 15 years po. Thank you. For 15 years po, syempre ang dami niyo pong na-produce na magaganda pong kanta. What was your process po sa pag-narrow down ng setlist po for this concert? Actually, medyo matagal-tagal na rin namin talaga inumpisahan yung preparasyon para dito. And for me kasi, itong concert na to, ang A15, talagang very personal siya para sa akin. Dahil sa loob ng 15 years, napakaraming nangyari sa kwento ko na gusto kong maibahagi sa mga tao. May mga nakakaiyak, may mga nakakatuwa, may mga nakaka-inspire, at mga nakaka-inlove na pangyayari na nangyayari sa buhay ko. At lahat yun, gusto kong maibahagi sa kanila. At lahat ng pangyayaring yun, I'm sure may isang kanta na tumatak talaga sa puso ko at sa puso ng mga supporters ko na gusto kong balikan. At the same time, I'm sure hindi pa nila nakakalimutan yung mga songs na yun. At pag narinig nila sa August 22, magbabalik yung ganung pakiramdam. Yun yung gusto ko. Alam mo yung parang napaka-nostalgic ng feeling. And pag ganun kasi yung napipil natin, talagang masarap yung ganung pakiramdam eh. Kahit sabihin mong naramdaman mo na dati, pag naramdaman mo ulit ngayon, ang sarap balikan. So, yun yung unang inumpisahan namin. And sa tulong din talaga ng team namin, sa management ko, sa creative din, talagang nagtutulungan kami sa lahat ng preparasyon, ultimo sa stage, sa mga director namin, and sa pagbuo talaga ng story ng concert na A15 at sa lahat ng kantang kakantahin ko sa concert. Thank you so much. Thank you. Mila.